napakaganda ng topic natin for today. Pag-uusapan nga natin ngayon ng isang malaking bakit o why when it comes to love. Bakit nga ba tayo laging nabibigo sa pag-ibig? Yun, ganon. Bakit tayo laging nabibigo when it comes to love? Aww, diba? Lalong-lalo na ngayon na maraming mga break-up simula pa nung 2023 at nung mga nakaraang mga taon pa at ngayong 2024. Nako, another celebrity couple na naman ang nag-break at hindi lang mga celebrities kundi mas maraming mga ordinaryong tao, kayo na mga nanonood, yung mga friends natin, kung sino-sino, nagbe-break. Pero bakit nga ba tayo paulit-ulit na nabibigo sa pag-ibig? Kapag sinabi ko pong nabibigo sa pag-ibig, ito yung mga nag-try na maraming beses, nagmahal na ng maraming beses, di ba? Mga isa, dalawa o tatlo, hindi naman kinsin na sa sarili na dapat 10. Pero kung halimbawang nagmahal ka ng isa, dalawa, nakatatlong try ka na, di ba? Either MU man yan or may label kayo. Pero tinry nyo talaga yung relationship niyo pero laging nag-fail. Lagi kayong nabibigo. Kung hindi kayo naloloko, minsan kayo nagloloko. O kaya naman minsan walang third party pero natatapos talaga ang relasyon for some reasons. And ang dami-daming mga factors na nakakaapekto kasi sa pagpapatagal o pagpapaikli ng isang relasyon. So ngayon, hinimay-himay natin base sa lahat ng mga tumatawag sa atin at humihingi ng advice. Ano nga ba yung top 10 na mga rason bakit laging nabibigo sa pag-ibig ang isang tao? Number 1 is because it is not yet the time o hindi pa talaga yun yung oras para sa atin. Diba? Alam naman nating lahat that there is a time for all seasons. Minsan, iniisip natin na ito na yung time mo para magjowa, ito na yung time mo para mag-asawa, ito na yung time mo para sa serious relationship, pero hindi pa pala kasi hindi pa ito yung nakatakda para sa'yo. Ako, alam niyo, naniniwala din ako sa destiny and decision. Hindi lang din pure destiny kasi you also have to decide to yourself or decide for yourself. Hindi ka rin laging umaasa doon sa destiny. And therefore, naniniwala din naman ako doon sa part ng destiny na may mga taong nakalaan para sa atin sa tamang oras. 'Di ba? Yung mga tao na hindi natin inaasahan, mamimit natin, hindi natin inaasahan, magiging kayo, mapufall kayo sa isa't isa, tapos hindi rin ninyo inaasahan, magkakahiwalay kayo o magkakasakitan. 'Di ba? May mga taong ganoon, hindi natin talaga intentionally na pinapasok sa buhay natin, pero dumating sila sa buhay natin para pasayahin tayo, para paibigin tayo, at kadalasan para saktan din naman tayo. That's life eh. Pero ako naniniwala na isa talaga sa mga rason going back is that hindi pa siguro oras, 'di ba? May mga oras para sa lahat ng bagay. May oras para ipanganak, may oras para mag-aral, may oras para magtrabaho, may oras para maging magulang, may oras para ma-fall in love, 'di ba? May mga nakatakdang oras para sa atin. As si Lord lang ang nakakaalam kung ano ang perfect time for us to fall in love. Kasi sometimes we are rushing eh. Lagi tayong nauuna sa oras. Gusto natin ngayon na kasi yung mga friends natin, may love life na sila o kaya naman feeling mo nung dumaan siya, parang siya na yun, Lord, siya na yun. Gusto natin siya na talaga yun, pero hindi pa nga oras eh. Kaya nagkakamali tayo, kaya tayo nabibigo sa pag-ibig kasi pinipilit natin na sana ito na lang tao na to, eh hindi nga siya yung nakalaan para sa atin. So, I guess it's really a big factor yung oras, yung timing sa lahat ng bagay. Kapag lagi tayong nauuna sa timing, lagi nating pinangungunahan ng oras, lagi tayong nagmamadali, lagi tayong paladesisyon sa buhay na hindi natin hinihintay na ano ba talaga, Lord, ang gusto mo sa buhay ko, at lagi lang tayong nauuna, lagi rin naman tayong papalpa. It is very important that we discern the timing in everything, 'di ba? May timing yan eh. Alam mo kapag tamang oras na ba ito, 'di ba? Like for example, may jowa pa or taken pa yung taong gusto mo, 'di ba? Pero nagpupumilit ka talaga, kaya pumasok ka sa relasyon na yon kahit na alam mo na taken na yung tao, tuloy nagkagulo-gulo. Imbis na mas ma-inlove sa yung tao na yon, imbis na makita ka niya, imbis na mapansin
ka niya in a good way, hindi ka na napansin, di ba? Ang tingin na sa'yo ay atribida ka na sa isang relasyon. Imbis na wag-workout yung isang relationship, walang nangyari kasi nagmamadali tayo. Pero kapag ang isang bagay ay para sa atin talaga, manghimasok man tayo o hindi, may gawin man tayo o hindi, naniniwala ako, darating ang panahon na talagang magkiklik at magkiklik yan. So, number 1 na rason bakit tayo nabibigo sa pag-ibig is because hindi pa talaga yun yung oras para sa atin. Number 2 reason bakit nga ba tayo laging nabibigo sa pag-ibig is that hindi pa rin kasi tayo natututo. Yes, hindi pa rin talaga tayo natututo. May mga bagay na nanonotice nyo sa sarili ninyo, parang paulit-ulit nangyayari. Kadalasan nga, yung sanhi ng unang failed relationship, siya pa rin yung sanhi ng second failed relationship at ng mga next relationships mo. Kasi wala kang natutunan. Alam niyo yung mga problemang dumarating sa buhay natin o yung mga taong nakikipaghiwalay sa atin, yung mga tao na nag-give up sa atin, it's because they see a problem in us na dapat nating matutunan. Pero hanggat hindi natin natututunan yung bagay na yon, ia-apply lang natin siya sa mga dumadating sa atin ng mga relationships. Therefore, parehas lang din naman ang mga magiging resulta, di ba? Sabi nga, if you want a different result, you must do something different too. Ibig sabihin, kung gusto mo na magkaroon ka ng kakaibang resulta ngayon na isang matagumpay na relasyon, kinakailangan na baguhin ka rin sa lahat ng mga ginagawa mo. Pero ang tendency ng mga taong paulit-ulit na nabibigo sa pag-ibig is paulit-ulit din nilang ginagawa yung same mistakes na naging dahilan ng unang failed relationships nila. Kaya nga siya tinawag na failed relationship, di ba? Kaya tinawag na hindi successful yung relationship kasi may kulang na kinakailangan mong punan. May pagkakamali na kinakailangan mong itama. Merong mga hindi nag-work na kinakailangan mong i-workout sa iyong sarili at sa pagmamahal mo sa iba. Kaya paulit-ulit tayong nabibigo sa pag-ibig kasi hindi pa rin talaga tayo natututo. Kaya kung ikaw ay nasa isang sitwasyon ngayon na parang feeling mo cycle na lang, na paiibigin ka, tapos sasaktan ka, iiwan ka, paiibigin ka, sasaktan ka, iiwan ka, I guess kinakailangan mo nang i-assess yung sarili mo. Kasi baka naman talagang merong pagkakamali sa'yo. Kasi kung paulit-ulit yung nangyayari sa'yo, especially na pare-parehas o may similarities lahat ng mga dahilan ng breakup na nangyayari sa'yo, ibig sabihin may problema ka talaga na dapat mong ayusin at dapat mong tutukan para yung susunod na mamahalin mo will not be a failed relationship but a relationship that will give both of you a success, hindi lang sa love kundi sa life, sa buhay natin. Number 3 na rason kung bakit lagi tayong nabibigo sa pag-ibig, naku, napaka-common ito. It's because we always follow our heart at hindi ang ating isip. Mas pinipili nating pakinggan ang ating puso kaysa ang ating isipan, kaya lagi tayong nafe-fail, lagi tayong nabibigo pagdating sa pag-ibig. Pansin nyo ba, kapag laging puso ang pinapakinggan mo, ang daming mga palpak na nangyayari sa atin. Okay, ibig sabihin ba nun, ang heart ay dapat hindi napakinggan? No. What I am saying is that importante ang sinasabi ng puso natin. Pero kapag puso alone lang ang pakikinggan at susundin mo, talagang papalpak ka. Hindi lang sa desisyon mo sa pag-ibig, kundi sa maraming desisyon mo sa buhay. It should be na habang pinapakinggan mo yung tibok ng puso mo, binabalanse mo ng isip mo. Hindi pwedeng puso lang. Kasi sa kakasunod natin sa ating puso, marami tayong mga kabiguan na mararanasan. Why? Kasi nga ang puso ay hindi nag-iisip, di ba? Kasi magkahiwalay ang puso at ang isip. Ang trabaho ng puso ay magmahal. Ang trabaho ng isip ay manimbang. Ngayon, kapag lagi lang tayong
puso, masasaktan lang po tayo. Kasi hindi natin iisipin kung ano talaga ang pinakamakabubuti sa atin. You know, at the end of the day, pinaka-importante pa rin na tinitimbang natin lahat ng mga desisyon natin, especially when it comes to love. Hindi tayo pwedeng susunod lang sa lahat ng dinidikta ng ating puso, 'di ba? Halimbawa, gusto mo tong tao na to, mahal mo tong tao na to, push ka lang ng push kasi sinasabi ng puso mo, mahal ko to kaya kahit anong mangyari, kahit taken na itong tao na to, ipupush ko pa rin kasi mahal ko siya. Pero habang pinupush mo yon at habang sinusunod mo yung puso mo, marami kang mga nasasagasaang mga tao, marami kang mga pagkakamaling nagagawa, marami kang mga pamilyang nasisira at maging ang sarili mong dignidad, sarili mong personalidad, sarili mong reputasyon at sarili mong halaga ay sinisira mo. Kasi nga hindi mo ginagamitan ng isip, besh. Kaya importante talaga na gagamitin mo yung isip mo. Titimbangin mo lahat ng bagay na sinasabi ng puso mo. Hindi totoo yung sinasabi ng kanta na kung ano ang nasa puso mo, sundin mo. No. Hindi pwedeng mangyari yun. Kinakailangan kung ano ang sinasabi ng puso mo, timbangin ng isip mo. Number 4 reason kung bakit tayo nabibigo sa pag-ibig is because we neglect those red flags na minsan nga sa buhay natin napaka-obvious na, 'di ba? Alam mo na may red flag tong tao na to Alam mo na may pagka-cheater tong tao na to Alam mo na may pagkasinungaling tong tao na to. Alam mo na itong tao na ito ay hindi tatagal sa iyo pero pinush mo pa rin talaga. Kasi nga iniisip mo, mahal mo. Alam ninyo, katulad ng mga na-discuss ko nakaraan, yung mga red flags na yan ay inilagay sa buhay natin para magsilbing warning para sa atin. Para makapag-desisyon tayo ng maayos kung tutuloy ba tayo o hindi, di ba? Sa kalsada, kapag may nakita kang warning sign o kaya naman may nakasalubong ka na naka-hazard, ibig sabihin may warning. Merong mga pinapaabot sa atin para tayo ay mag-ingat. Kaso, yung mga taong madalas na nabibigo sa pag-ibig, hindi nila pinapansin yung mga warning na yon. Go lang sila ng go kasi ang iniisip lang nila, mahal ko siya, gusto kong sumaya, gusto ko na magkasama kami, whatever. Hanggang sa dumating na lang sa point na yung mga red flags na yon ay mas lalong lumalaki hanggang sa nagiging problema na siya sa puso at isip mo, nagiging problema mo na siya, nagkukos na siya sa'yo ng too much stress at marami na mga malalalang nangyari sa buhay mo. Kaya nga, importante that we do not neglect those red flags. At pansinin ninyo, karamihan ng mga nabibigo sa pag-ibig, hindi nila pinapansin yun. Diba? Alam mo na nga na cheater yung tao, pinapasok mo pa sa buhay mo. Alam mo na nga na taken na yung tao, red flag na yun, pero in-entertain mo pa rin. Diba? Alam mo na nga na itong tao na ito ay may history ng panloloko, pero pinatulan mo pa rin. Kinita mo pa rin. Di na-fall ka lalo, diba? Sa una pa lang, hindi ka pa fall na fall, meron kang chance para umalis. Pero hindi ka umalis kasi pinili mo pa rin pakinggan yung puso mo kahit na sinasabi na ng isip mo na napakarami ng red flags dito sa tao na to. Kaya kung ayaw nating nabibigo tayo ng paulit-ulit, pansinin natin yung mga red flags na yun. Huwag po nating baliwalain. Kaya nga red ang kulay niya, hindi transparent. Red flag, hindi siya transparent flag. Kasi yung mga red flags, nakikita na natin yan. Yun nga lang, dahil sa sobrang tibok ng puso mo, hindi mo pinapansin. Pero kapag ganyan ang mantra mo sa buhay, naging habit mo na yan na hindi pinapansin yung mga red flags sa mga tao, lagi ka talagang mag-fail, mabibigo sa isang relasyon. Number 5 reason kung bakit ang isang tao ay paulit-ulit na nabibigo sa pag-ibig is because hindi sila makalet go of their past. Hindi nila mabitawan yung past nila. Diba? Yung mga susunod na relationship nila parang rebound lang. Pero paulit-ulit lang na nagiging failed relationships yung mga sumunod. Kasi yung una, hindi pa talaga niya binitawan. Diba? Naghiwalay sila, yes. Nagkaroon sila ng closure, yes. Pero yung isi-surrender mo na talaga yung taong unang binahal mo, hindi pa nagagawa Kaya ang tendency
tendency tuloy sa mga susunod na relasyon, laging failed. Kasi yung puso at isip mo, nandoon pa rin sa unang relationship mo or sa previous relationship mo na hindi mo mabitaw-bitawan. Kaya nga importante, bago tayo mag-move on sa ating next relationship, bago tayo ma-fall at bago tayo mag-entertain o magpapasok ng isang tao sa buhay natin, siguraduhin naman natin na nakapag-move on na tayo from the past. Siguraduhin natin na wala na silang latak sa buhay natin. Siguraduhin natin na talagang wala na sila. Siguraduhin natin na talagang hindi na sila tinitibok ng puso natin. Lagi ko nga sinasabi dito, ang mga ex-jowa, mahirap talaga silang kalimutan. Actually, hindi nga natin sila hindi minamahal eh. 'Di ba? Mahal pa rin natin yung mga ex natin. That's one fact. Yun nga lang, mahal mo na lang sila as a friend. Yung iba mahal as an enemy. 'Di ba? Pero hindi mo maaalis talaga sa sarili mo na hindi mo makakalimutan yung tao na yun. Kasi yung tao na yun, minsang nagpasaya sa'yo at minsang minahal ka at minahal mo. Pero ang sinasabi ko dito ay kapag dinala mo yung pagmamahal na yun at dinala mo yung sakit na nararamdaman mo from the past to your next relationship and next relationships, ang tendency talaga laging mag-fail yun. It will never prosper. Kasi lagi ninyong babalikan yung nangyari in the past. Lagi kang magko-compare dun sa nangyari in the past. Kapag may mga magagandang nangyayari sa'yo in the present or to your present relationship, hindi mo masyadong na-appreciate kasi iniisip mo pa rin at kinukumpare mo pa rin siya doon sa dati na hindi mo pa rin mabitaw-bitawan. Kaya kung ayaw natin na patuloy tayong nandoon sa cycle of failed relationships, we must really learn to let go of the past and take time to heal ourselves. Pagalingin natin ang ating mga sarili and let us make sure na magaling na talaga tayo bago tayo pumasok sa susunod na relasyon. Pang-anim na rason kung bakit nga ba tayo paulit-ulit na nafe-fail sa pag-ibig is because ang dali nating mahulog sa isang tao. We fall so easily. Tapos ikaw naman ang dali ring mahulog ng loob mo sa kanila. Well, in fact, dapat lahat ng bagay na papapasukin natin sa buhay natin at lahat ng tao na papapasukin natin sa buhay natin, nilalagyan natin ng tamang oras para kilatisin. Hindi pwede na dahil nagsabi siya sa'yo na ang ganda mo, o kaya naman ang gwapo mo, o ang sweet mo, parang gusto ko tayo na talagang papapasukin mo na siya sa buhay mo. Tapos ikaw naman ito, ang rupok, ang dali rin namang mahulog ng loob mo. Dapat tayo, careful tayo sa lahat ng mga pinapasok natin. Careful tayo sa mga pinapapasok natin sa buhay natin at careful din tayo sa mga ini-invest nating pagmamahal at oras sa ibang tao. Dapat careful tayo. Huwag natin hahayaan na basta-basta na lang tayo nahuhulog sa kung sino-sinong mga tao. Huwag natin hahayaan na yung puso natin ay lagi lang welcome sa kung sino mang gustong nakawin ito. Kumbaga, lagyan mo naman ng bakod, lagyan mo ng pintuan, tapos lagyan mo ng kandado, tapos lagyan mo pa ng gate, tapos lagyan mo ulit ng kandado. Hindi pwedeng hahayaan mo lang pumasok lahat ng gustong pumasok. Mag-iingat tayo. You know why? Kasi once na nahulog ka na sa ibang tao or once na pinapasok mo ng isang tao sa puso, sa isip at sa buhay mo, ang hirap ng alisin. Ang hirap na kapag nagkasakitan kayo, ang hirap mag-move on, ang hirap mag-let go. Actually, mas madali talagang ma-fall sa isang tao. Totoo yun, napakadaling ma-fall in love sa isang tao. Pero ang hirap na kalimutan yung nararamdaman mo para sa isang tao. Kaya mag-iingat tayo. Mag-iingat tayo. Huwag tayo basta-basta na lang mafo-fall sa kung sino-sinong dumadaan sa buhay natin. Hindi ibig sabihin na sinabihan kang I love you, kinakailangang mahalin mo na siya. Hindi ibig sabihin na nagbibigay siya ng oras sa'yo, karapat-dapat mo na rin siyang papasukin sa buhay mo. Kilatisin mo talaga ng mabuti ang tao. As in, kilatisin mo ng mabuti. Know the intention of that person. Know the motive of that person. Know the background of that person. Know the past of that person. And know exactly kung ano ang plano niya para sa iyo bago kang mahulog ng tuluyan sa kanya para hindi ka mahirapan na
makalimutan siya. Kung sakali man na hindi talaga kayo para sa isa't isa. Number 7, kung bakit tayo laging nabibigo sa pag-ibig is because we love too much. Sobra-sobra yung pagmamahal na binibigay natin sa isang tao. As in, sobra-sobra talaga. Diba? Minsan, ubus na ubus ka na nga, bigay ka pa rin ng bigay. Alam niyo lahat ng sobra masama. And when it comes to love and relationship, hindi rin tama na sobra-sobra. Dapat tama lang. Tama lang na may natitira ka sa iyong sarili. Tama lang na habang binamahal mo sila, iminamahal mo rin ang iyong sarili. Hindi pwedeng sobra-sobra sa kanila tas wala nang natira sa iyo. Mauubos ka, mapapagod ka, mai-stress ka. Ang masakit pa nito, hindi pa nga kayo nagtatagal, hindi ka pa nga sure dyan sa isang tao, marami pa nga kayong issues na pinag-aawayan, marami pa nga kayong mga issues na kinakailangang i-deal, marami pa kayong mga hindi pinagkakasunduan, pero sobra-sobra na talaga ang pagmamahal mo sa kanya na halos na lang puso at kaluluwa mo ibigay mo sa kanya. Huwag ganon. Talagang lagi tayong mabibigo sa pag-ibig kapag sobra-sobra yung binigay natin, lalong-lalo pa pag hindi natin napapatunayan pa yung loyalty, faithfulness, and trustworthiness ng isang tao sa atin. At alam niyo yung tendency kapag sobra-sobra yung binigay mo at binigay mo na agad ito, alam niyo yung tao, hindi siya matututong magpahalaga ng mga binibigay mo. Kasi isipin ng tao na yan, ay, andali ko namang makuha yung love niya. Andali ko namang makuha lahat ng mga gusto ko sa kanya. Ang dali niya namang ibigay lahat ng mga hinihingi ko sa kanya. Hindi ka naglagay ng boundaries At kapag hindi ka naglagay ng boundaries, aabusuin ka ng tao yun. Hindi niya iba-value yung mga susunod na ibibigay mo sa'yo kasi hindi mo rin siya tinuruan na maghintay. Hindi mo siya tinuruan na medyo-medyo lang muna. Binigay mo na lahat Kumbaga, pagdating sa surprise, sinurprise mo na siya agad. So, wala nang excitement when it comes to relationship. Kaya minsan sa isang relasyon, di ba, parang feeling ninyo wala nang bago, wala nang excitement, parang boring na. Kasi sobra-sobra na yung binigay natin sa simula pa lang. Wala nang pwedeng abangan. Wala ka nang pwedeng ibigay pa sa kanya. Kasi nilahat mo na, at ang pinakamasaklap, nilahat mo na to sa isang tao, hindi mo pa napapatunayan kung gaano ka talaga kamahal. Kaya, ang advice ko sa inyo, kapag kayo ay nagsisimula sa isang relasyon, huwag na mga sobra-sobra. At huwag talaga yung sobra-sobra na nakakalimutan mo ng iyong sarili, pati yung iyong pamilya at yung ibang mahalagang bagay na dapat iniisip mo pa. Number 8 reason kung bakit tayo laging nabibigo sa pag-ibig is because napakakampante natin. Diba? Yan ang lagi ko sinasabi sa inyo. Sa isang relasyon, huwag kayong magpakakampante. Huwag niyong isipin na dahil itong tao na to wala namang nagawang kasalanan in the past, wala rin siyang gagawin sa iyo. Huwag mong isipin na talagang kayo na forever, na hindi masisira ang relasyon ninyo. Kasi maraming mga relasyon na sobrang kampante sa isa't isa, pero isang araw naghiwalay. Kasi hindi nila nilagyan ng boundaries. Kaya importante, mga pamangkin, huwag tayong masyadong magpakakampante when it comes to love. Na kapag sinabi ng isang tao sa iyo na mahal ka niya, mahal ka na niya forever. Tandaan ninyo, isang bagay na constant dito sa mundo ay ang salitang change, ang salitang pagbabago. Even ang taong nagmamahal sa iyo at ikaw na nagmamahal sa kanya ay nagbabago. So, huwag natin naasahan na yung pagmamahalan ninyong super sweet and loyal from the first stage of your relationship ay ganon din sa second stage and the next stages. Kailangan i-workout nyo yun. Kailangan lagyan nyo lagi ng bakod. Lalong-lalo na sa panahon natin ngayon dahil napakaraming mga ahas, napakaraming mga nagtatangkang sirain yung bakura ninyo. Napakaraming nagtatangka na pumasok sa relasyon ninyo at sirain kayong dalawa. Agawin ng isa't isa. Diba, minsan iniisip natin na okay lang yan kapag nagla-like, nag-heart, nagko-comment sa my day, yung partner mo. Diba, minsan iniisip natin okay lang yan, mag-heart-heart, mag-like-like, mag-chat-chat sa ibang tao. Kahit na nakikita natin yung partner natin na lagi siyang may ka-chat na iba, o kaya naman may na hinahatid sundo siya, meron siya nakakasama na sila lang dalawa. Minsan iniisip natin, wala yan, friends lang yan, hindi namin magiging problema yan. Pero dumating ang isang araw na nalaman mo na lang na fall na yung partner mo doon sa tao na yun
tayo. Why? Kasi naging kampante ka eh. Iniisip mo na wala siyang gagawing masama. Hindi ko naman sinasabi na pag-isipan mo ng masama yung partner mo. Ang sinasabi ko lang is, lagyan mo ng boundaries yung relationship ninyo. Hanggang saan lang ba talaga tayo? Hindi pwede yung lahat na lang ng my day ng babaeng yan ay hina-heart mo. Hindi pwede na katchat mo siya umaga, tanghali, gabi. Hindi pwede na sinusundo-sundo mo yung isang tao na hindi mo naman jowa kasi nga, jowa mo ako. Diba? Hindi pwede yung mga ganun. Kailangan yung mag-set ng rules, kinakailangan yung maglagay ng boundaries kasi kinakailangan yung ingatan yung relasyon ninyo. And a lot of failed relationships na nangyayari sa atin is because sobrang kampante natin. And kabaliktaran naman yun is sobrang extreme natin. Minsan, nagpe-fail din ng isang relationship kasi sobrang extreme na rin naman ng mga rules natin. Kung baga may bakod na, nilagyan mo pa ng another bakod and another bakod, may hollow blocks na bakod, may bakal pa na bakod. So, sobrang nakakasakal na yung bakod. Hindi rin naman maganda yung anything na sobra. Hindi rin naman maganda na extreme tayo magmahal sa isang tao. Doon lang sa gitna, yung tamang nabibigyan natin ng kalayaan ng isa't isa at tamang nababantayan din natin ng isa't isa. Kasi kinakailangan nating magtulungan eh. Sa isang relationship, kinakailangan yung magtulungan na hindi kayo ma-fall sa temptation. Hindi pwede na pababayaan nyo lang isa't isa. Kaya nga kayo partner eh, di ba? Kaya nga tinawag na partner kasi mag-partner kayo hindi lang sa pagbibigay ng I love you, hindi lang sa mga benefits of a partner, pero mag-partner kayo kasi tinutulungan nyo ang isa't isa na hindi tumingin sa iba. Tinutulungan nyo ang isa't isa na mas mahalin kayong dalawa. Tinutulungan nyo ang isa't isa na mas mahalin kayo. Kaya kayo mag-partner. Hindi pwede na hahayaan nyo lang isa't isa ma-fall into temptation. Tapos sa huli, iiyak-iyak ka. So, huwag masyadong magpakakampante. Number 9 na reason bakit nga ba laging nabibigo sa pag-ibig is because, naku, ito napaka-importante. Ang totoo, hindi mo pa talaga mahal ang sarili mo. At hindi mo pinapahalagahan ang sarili mo. O kaya naman, sinasabi natin sa partner natin na kulang siya. Ano yun, naghihingian at nagpupunaan kayo ng mga kulang ninyo sa isa't isa. Kasi ang totoo naman talaga, yung sarili mo is hindi mo ganun kamahal. 'Di ba? Mas nauunang minamahal mo yung ibang tao kaysa sa minamahal mo yung sarili mo. Ako naniniwala pa rin ako that the key to a strong relationship is when you learn to really love yourself before others. Hindi mo sila mapapahalagahan hanggat hindi mo pinapahalagahan ang sarili mo. Kasi anong ibibigay mo? Wala ka nga nun eh. 'Di ba? Anong ibibigay mo sa isang tao na wala ka? Kahit sa pera, 'di ba? Paano mo matutulungan ng isang tao wala kang pera? 'Di ba? Paano mo siya mabibigyan ng advice kung ikaw nga mismo hindi natuto doon? Paano ka tutulong sa kanya kung ang sarili mo mismo hindi mo matulungan? Kaya maraming mga failed na mga relationship because hindi natin nauunang bigyang pansin ang ating sarili na dapat mas pinapahalagahan natin ang ating sarili, pinagfo-focusan natin ang ating values, pinagfo-focusan natin ang ating self-worth, inaayos natin ang ating character, ang ating attitude, hindi lang yung physical appearance, di ba? Kasi minsan pag self-love, self-worth, inisip natin, pagpapaganda lang yan, pagpapasexy lang yan, bumili ng bagong damit, hindi. It's far more than that. It's about your character. It's about your attitude. It's about your outlook in life. It's about your perspective about your present and your future. It's about how you deal with other people. It's about the substance. It's about who you are in the inside. Kaya dapat pahalagahan po natin yung pagmamahal sa ating mga sarili para hindi natin hanapin yung pagmamahal na yon sa ibang tao. Kasi pagmahal mo yung sarili mo, kahit anong gawing pagkakamali sa iyo ng isang tao, hindi lahat hahantong sa hiwalayan yon. You can work it out. Kasi strong yung character mo strong yung pagmamahal mo sa iyong sarili Kasi ang tendency kapag kulang ka, lagi kang hihingi ng hihingi doon sa karelasyon mo. Kapag kulang yung pagmamahal mo sa iyong sarili, lagi kang hihingi ng pagmamahal sa partner mo. Kapag kulang yung attention mo sa iyong sarili, hihingi ka ng atensyon sa partner mo. Kaya nga dapat punuin mo yung sarili mo para hindi rin napipressure yung partner mo. Hindi rin
siya napapagod sa'yo. Kaya na-feel tuloy yung relationship kasi pagod na siyang magbigay sa'yo eh. Well, in the very first place, wala namang ibang dapat pagbigay sa'yo ng worth at halaga mo, kundi ang sarili mo. Kaya hindi po masamang magmahal ng sarili. In fact, dapat mahalin natin ang ating sarili para makapagmahal tayo ng tama sa ibang tao. And number 10 na reason, bakit nga ba laging nabibigo sa pag-ibig is because we believe the words more than the actions. Mas pinaniniwalaan natin yung mga matatamis na salita kaysa sa mga gawa. 'Di ba? Maraming mga ganyan, 'di ba? Yung lagi tayong naniniwala doon sa sinasabi ng isang tao sa atin more than sa nakikita talaga nating ginagawa niya. Halimbawa, yung taong sabi na mahal kita, pero hindi mo naman talaga nakikitang mahal ka niya. Tapos yung sabi ng sorry, hindi ko nagagawin ulit, pero hindi mo rin nakikitang may pagbabago sa ginagawa niya. Yung nagsasabi na sorry, patawarin mo na ako, last one na lang talaga, pero yung last one niya naging maraming chances na. Hindi nag-i-equate yung salita niya sa gawa. Kaya laging nag-fail yung relationship kasi naniniwala tayo dun sa mga ginintuan mga salita, dun sa mga matatamis na mga salita kaysa sa mga nakikita natin sa gawa. Ako naniniwala na ang isang taong totoong nagmamahal, mas nakikita sa gawa more than kung ano yung sinasabi niya. Kasi madali lang sabihin na mahal mo ang isang tao. Madali lang sabihin na sorry, madali lang sabihin na hindi ko na uulitin, madaling sabihin na lalayuan ko na, madaling sabihin na hindi ko na talaga gagawin yung pinag-aawayan natin. Pero ang tanong nakikita ba talaga sa gawa? Kaya tayo pa ulit-ulit na nag-fail sa relationship, mas pinaniniwalaan natin yung salita. Especially yung mga pangako na ilang beses na nating narinig. Pero dahil mahal pa rin natin ang isang tao, sige, bibigyan pa rin natin ng chance. Okay lang ngayon, 1, 2, 3. Pero paulit-ulit na chances na binigay mo sa isang tao, tapos hindi pa rin talaga nagbabago, I think may mali na rin talaga sa atin. Kasi choice natin napapasukin yung isang tao sa buhay natin. Oo, hindi natin choice yung pagkakamali nila dahil sila ang gumawa yun. Pero may choice naman tayo na magsabing hanggang dyan ka lang, hindi ka na pwedeng pumasok sa buhay ko. Pero bakit hindi natin pinaninindigan at hindi tayo naglalagay ng boundary sa mga taong yun? Kaya tuloy, nagkakaroon ng problema. Kaya kung ayaw natin na paulit-ulit tayong nabibigo sa relasyon, dapat matuto tayo na mas pahalagahan natin yung gawa, yung actions, yung mga nakikita sa isang tao more than doon sa mga pangako na binibigay niya sa'yo na lagi namang napapako. So that's all guys. Yan ang ating 10 mga dahilan kung bakit nga ba tayo laging nabibigo sa pag-ibig. Pero hindi lang naman yan 10. Marami pa yung mga reasons. Pero itong 10 na to are the first 10 common reasons bakit tayo laging nag-fail sa relationship. At sana natuto kayo dito sa videos na to para sa mga susunod yung relasyon is check and successful na kayo ng bongga-bongga. So maraming salamat sa inyong lahat guys. Thank you so much for watching me and don't forget to subscribe here sa aking YouTube channel and click the notification bell para updated kayo sa lahat ng mga pangyayari at lahat ng mga new videos na i-upload natin about love and about life. Thank you so much at laging tandaan, ikaw ay mahalaga at ikaw ay kamahal-mahal.